Doon sa 6 na proposed changes para sa work permit sa Canada, merong maganda at meron din namang hindi kagandahan. Ang isang maganda nakita ko doon ay magkakaroon ng focus sa sektor, kung anumang sektor yun, no, nabibigyan ng work permit. Yun ang maganda. Pero ang hindi kagandahan guys ay ang employers ay bibigyan ng karapatan na magdeduct, magbawas sa sweldo kasi merong mga support services na ibibigay sa workers pero aawasin ng employer yung amount na yun. Aba, teka. Anyway, proposal pa lang ito guys. At yan ang ating topic ngayon dito sa ating video. Hello everyone! Si Ate Menchi po ito sa ating Menchi's Philcan Life and welcome once again. Kung gusto niyo po ang ganitong mga topic tungkol sa Canada, please subscribe to my channel at salamat po sa mga dati ng subscribers ni Ate Menchi. Pwede rin kayo guys mag-follow sa aking Facebook page with the same title, the same name, Menchi's Philcan Life. At in this point in time guys, gusto kong magpasalamat sa Philippine Vloggers Circle at sa Pinoy History sa pagkilala nilang ibinigay sa ating Facebook page na Menchi's Philcan Life as the best Filipino content creator in Canada for this year 2025. Thank you po. Big thank you sa inyong lahat at salamat sa aking mga followers sa ating Facebook page. You can also join and be a member of this channel. At salamat po sa aking mga channel members. Hello and thank you kay Johnson Pangilinan, Arthur Postigo, kay Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, Jen C, Marjo Jumento, kay Marlo Cuasay, Jesselyn Ochoa, Corazon Binene, Marciano and Nympha. Thank you po sa inyong support sa aking channel. Welcome to my backyard guys. Kapag summer, syempre dito tayo nag-video, nagre-record ng ating mga video po. At syempre para maipakita ko sa inyo ang aking mga tanim. Ayan guys, so meron akong kamote over there. May sitaw over there na konti. May mga kamatis. Yun, may bunga na po yung kamatis ko. May mga sili po dyan. May mga sili po dyan. Ayan o. Meron pong kale sa dako doon. At, abo, may ilang pirasong mais din ako guys. O, yun. Siyempre yung aking apple. At ito gusto kong ipakita sa inyo guys. Kapag ka-summer at mainit ang araw, anong ginagawa namin para makatipid sa kuryente? Nagsasampay. Nagsasampay po sa labas. Oh, ayan, di ba? Nagsasampay si Ate Menchi para makatipid kami sa kuryente. So, balik na tayo sa ating topic, guys. Ito pong 6 proposed changes na ito ay isang dokumento na galing sa ESDC, ang Employment and Social Development Canada. Kasi po ang ESDC, ang office ng Canada na siyang nangangasiwa sa mga foreign workers papers katulad po ng LMIA. Ito guys, mga impormasyon na ito ay internal documents po ito ng ESDC. At ito yung nakuha po ng Migrant Rights Network through a consultation na ginagawa nila tungkol nga sa TFW. I think there's about 2 years ng consultation at pagkuha ng mga feedback mula sa mga employers at saka mga labor union at iba pa na representing the core group na pwedeng magbuo ng mga bagong panukala at bagong polisiya para sa mga foreign workers. So, talagang gusto po nilang maging maayos, pagandahin pa ang Temporary Foreign Worker Program ng Canada. And with that, ay meron pong 6 na nakikita na proposal na might be in effect soon. Number 1 po na proposal ay ang pagiging sector specific ng work permit na ibibigay. So, kumbaga, magkikreate sila ng talagang isang klase ng work permit para sa isang sektor, katulad po ng agriculture and fish processing. At ang isang maganda rito guys, sa 2 years na contract na planong ibigay, ng specific na nga po, ay yung pwedeng lumipat ang isang worker from one employer to another basta within the sector. Pag sinabing agriculture and fish processing, dun ka lang sa area na yun. Hindi ka pwedeng lumabas. Pero pwede kang lumipat ng ibang employer kung may mga dahilan. Halimbawa, abused ka, hindi ka masaya sa sweldo mo, or may nakita ka pang mas magandang trabaho na ikaw ay qualified rin. Basta't may dahilan, pwede kang lumipat
ng ibang employer. O, di ba? Para daw po may mobility, yung hindi ka nakatali sa iisang employer lamang. Kailangang malaya ang worker para hindi siya ma-exploit at maabuso kung sakaling magkakaroon man, di ba? At para sa atin po, this is very good. Yun. Kaya sabi ko sa inyo, merong good at merong hindi masyadong good. Ayan. So, ang unang panukala is very good. Number 2, ito ang medyo hindi maganda, guys. Magkakaroon ng wage deduction. Magkakaroon ng wage deduction sa mga workers ng sektor, halimbawa ng agriculture and fish processing. Why? Sapagkat ang employers po ay obliged to support the workers sa housing, transportation, at mga utilities. So, kung may housing, may transportation, utilities, ay papayagan ng employers na bawasan ang sweldo kung magkano man yung katapat ng mga amenities na yon. Yan. So, maganda ba yon? Somehow, siguro, mura lang yung housing na ibibigay nila. Yun ang presumption ko, ano? Somehow, maliit lang yung gastos nila, pero babawasan. Yun po ay maaaring ang mga workers, ang feeling nila ay hindi maganda ito kasi mababawasan ng take-home pay nila. Yung expected nilang take-home pay, mababawasan. Ano po? Yun. At saka, hindi mo rin nga masabi, mura ba yung bahay? Magkano i-charge sa bahay? Magkano i-charge sa transportation? So, ang number 2 proposal, medyo questionable para sa atin na mga observers. Number 3, housing standards. Meron pong proposal na i-eliminate ang indoor temperature regulations na designed para ang mga workers po ay hindi ma-expose sa mga extreme heat sa sobrang init, halimbawa ay summer. Kasi kung ikaw ay nasa agriculture, talagang marami ang gagawin mo kung summer, di ba? And yung mga workplaces katulad ng greenhouses at mga processing plants. So, ang sabi po ay i-eliminate ang indoor temperature regulation. So, hindi ito maganda kasi yung regulation na yon na manatiling maayos ang temperature ng housing ng mga workers, ay maganda para sa kanila. Kung i-eliminate mo yon, mga mamaya ay masyadong mainit para sa mga workers, di po ba, ang kanilang housing. So, medyo questionable rin sa atin yung housing standards. Number 3 proposal. Number 4 ay ang transportation arrangement. This will give the employers the flexibility on how they will arrange the transportation. So, kumbaga, syempre, bahala yung employer na i-arrange ang kanilang transportation. Kasi usually, guys, pagka nasa agriculture, maaaring malayo sila sa farm, ang housing nila ay hindi mismong dun sa farm, something like that. According to critics, guys, sapagkat ang employers ang mamamahala, ay maaari daw po na maging, let's say, unsafe ang transportation or hindi paborable para sa mga workers. So, mayroon pa ring duda sa number 4 na proposal. Number 5 ay ang healthcare provisions. Ang employers po, syempre, ang responsable sa healthcare ng mga workers. Sila yung dapat na magkaroon ng connection sa mga health establishment para ang ating mga workers ay merong, pagka kinakailangan nila magpa-doktor, kinakailangan nila magpa-dental or kung ano man, ay meron silang immediate na mapupuntahan. Ang concern po ng mga critics dito ay that the workers may face barrier in accessing the medical services, especially po sa mga rural places. Meron daw pong mga rural places sa Canada na walang doktor, meron pong walang ospital, at malayo, malayo. Kaya ang tanong dyan ay gaano ka-efficient ang accessibility ng healthcare sa mga workers. So, number 5, yun po ang concern dito. Number 6 is streamlined administrative process. Mukhang maganda ang tunog nito. It aims to reduce the bureaucratic hurdles for the employers. Ang ibig sabihin daw po nito ay pasisimplihin na lang yung mga dokumento, halimbawa yung pagkuha ng LMIA, yung proseso, and how to make the program, the foreign worker program, more responsive sa labor market. Yun ang maganda
Pasisimplihin na lang yung mga pagkuha ng LMIA kasi nga magiging sector specific na, maybe there will be a specific guidelines para sa bawat LMIA. Yun sana po ang maganda. Alam naman natin, sa LMIA po nagkaroon ng napakaraming istorya. Nandun yung mga binibentang LMIA, nandun yung napakamahal na LMIA, nandun yung mga peking LMIA. So, sa number 6 suggestion na ito ay magkakaroon po ng mas maayos na administrative processing ang LMIA. Yun! So, suma total, summary guys, ang Canadian government ay nagsisikap na magkaroon ng paraan para i-modernize, ayusin ang temporary foreign workers. At itong mga suggestions na ito ay sabi nila ay ways to modernize and to fit the needs of the current times para sa ating mga workers. Ano po? Ang pinakagusto ko guys sa 6 na mga proposals na ito ay yung pagkakaroon ng mga workers ng kalayaan, ng mobility, na sila ay makalipat from one employer to another kung sa palagay nila sila ay abused, kung sa palagay nila ay meron pa silang mas magandang lilipatan, kung sa palagay nila ay mas aangat pa ang kanilang career. Hindi po sila matatali sa isang employer lamang sapagkat may dahilan naman. Siyempre kung maganda ang employer at okay ang kanilang trato sa isa't isa, siyempre hindi aalis ang worker, di ba? Lalo na mga Pilipino, alam natin, marami sa mga Pilipino ay loyal sa kanilang mga employers. O di ba? So yun ang pinakagusto ko guys dito. Kayo, meron ba kayong gusto? Meron kayong ayaw sa 6 na binanggit na mga proposals? This might come into effect soon. Hindi natin masabi kung kailan, pero ito po ay nasa drawing na. Kumbaga ay nasa blueprint na po yan. Ano ho? Thank you very much for watching. Kung nagustuhan niyo po ang ating paksa ngayon about Canada, please subscribe to my channel. Click the subscribe button. Salamat po sa inyo sa mga nakasubscribe na. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philippine Life, and you can join and be a member of this channel. Hello and thank you kay Johnson Pangilinan, Arthur Postigo, kay Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, Jen C, Marjo Jumento, kay Marlo Cuasay, Jesselyn Ochoa, Corazon Binene, Marciano, and Nympha. Thank you po sa inyong support sa aking channel. At yun na guys, yan ang kabuuan. Next time ulit, sa Ate Menchie po ito mula sa Toronto, Canada. Thank you very much for watching mula sa aking backyard. Bye-bye!